Para po dun sa mga gustong mag-DIY, yung do it yourself para sa chainsaw ng inyong sasakyan, kung ayaw nyo nang dalhin sa talyer o sa mga service center, napakasimple lang po ng gagawin. Bibili lang po tayo ng mga parts. Kung may time po kayo, ito tulad ng filter, ito para sa Toyota Revo. Tapos meron tayong oil filter, ano sa likod. Bumili na rin po tayo ng langis para dito sa Revo. Actually 4 liters po yung binili ko. More or less nandun po yung ano nito, yung kadami ng langis na gagamitin natin. Let's umpisa na natin. Nandito na po tayo sa ilalim. Hindi na natin ginamitan ng jack do kasi kasya naman ako. Kung gusto mong i-drain ng magdamag, okay lang. Para mas ma-drain yung kanyang langis na dumi. Pero kung nasa ano ka naman, talyer, pwede naman nilang ipahanginan para mas mabilis ma-drain yung kanyang langis. Pero dito, kung hindi ka naman nagmamadali, kung hindi rin naman gagamitin, pwedeng kahit magdamag. Uy! Laglag! Giting na. Ito lang, hindi tayo tinamaan sa ulo. Yan, i-drain lang natin yan. Siguro kahit maghapon para mas ano. Ngayon, tatanggalin naman natin yung oil filter. Problema, hiniram yung ating pantanggal ng filter. Gagawin natin, gagawa tayo ng paraan. Meron akong belt dito. Ito yung ating gagawin pantanggal. Ito yung gagamitin natin pantanggal sa filter kasi hiniram yung aking pantanggal ng filter. Usok-sok lang natin dito. Tapos, sisikipan. Panda rin sa bandang baba. No? Mapihit. Ayun. Ayun. Sina. Yan lang kasimple. Yan lang kasimple mga tropa. Yan. Iwan natin ang para niyan. O, diba? O, may laman pa to eh. Problema, baka tumulo sa baba ng dagat. May lagi. Yun. Ito na yung ating gagamitin. 4 liters na oil. Isang oil filter. Tsaka isang air filter. Ito na yung ating filter. Air filter. Actually, kung wala naman tayong pambili ng air filter, kung feeling nyo okay pa naman yung luma, hindi naman yan, pabugahan lang ng hangin. So, tatlong lang to, tatlong lock lang. Tatlong lock lang yan. Problema, kailangan natin tanggalin dito. Tanggalin natin itong clamp. Bunot. Ito na yung luma. Tingnan natin ito yung bago. Ito ang bago. Pares lang yung diameter. Itong tangkad lang kasi may goma dito. Pero pag pinihit natin, malambot naman to.
Bababa naman. Dahil may goma. Mahirap i-plug. Balik na natin yung yung drain plug. Punasan muna natin para malaman natin mamaya kung hindi siya tumatagas. Nilinis ko na rin to para alas ng dumi. Ingatan lang po natin itong paghigpit na ito. Kasi baka ma-streb. Yun yung karamihan tumatagas. Ito na yung filter. Babalik na natin yung bagong oil filter. Nilagyan na natin ng konting langis para mas okay. Let's gagamitin ko ulit yung mahiwagang belt. This time naman, balik rin naman natin. Dito naman yung ganyang actually kahit na hindi gagamitin ng belt to, kahit liha lang, basta yung nakakapit. Importante yung mahigpit lang ng gusto. Yan. Lumigpit na yun. Ayan. Nilalagay na natin yung langis. Gamitan natin ng embudo. Kung wala kayong embudo, pwede na yung mga bottle, PET bottle. Tutulin nyo lang yung lahat. Para hindi matapon yung langis sa gilid. Tapos ito, natin yung dipstick. Punasan natin para pagka nalagay na natin langis, makita natin yung level ng dito, yung langis kung sakto na. Meron siyang low, meron siyang F, sabihin nasa full. Huwag muna natin uubusin agad to. Baka sumubra naman. Di baling kurang ng konti. Madali naman dagdagan. Pag yung sobra, hindi rin maganda. Nasa kalahati pa lang kasi hindi pa bumababa yung langis. Almost full na. Okay. Yan, start natin kung okay na. Tapos check natin ulit
kung merong tagas o wala sa ilalim tsaka doon sa filter. Ayos. Ayan po, okay na po yung ating DIY chainsaw. Sana po may natutunan kayo kahit konti dun sa mga gustong mag-chainsaw para sa sarili nila. Maraming salamat po.